Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa usaping depensa ng bansa, madalas nating naririnig ang salitang modernization, pero hindi palaging malinaw kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa aktwal na operasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa mga pinakahuling development, dalawang mahalagang update ang lumabas, isa mula sa Philippine Army at isa naman mula sa Philippine Navy, na parehong nagpapakita ng isang malinaw na direksyon, hindi basta padalos-dalos na pagbili ng bagong kagamitan, kundi isang mas balanseng, praktikal, at long-term na approach sa pagpapalakas ng kakayahan ng sandatahang lakas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang balita mula sa Philippine Army. Ayon sa pahayag ng Army spokesperson na si Colonel Louis Di Maala, ang Philippine Army ay hindi basta-basta lilipat sa isang uri lamang ng artillery system. Sa halip, ang layunin nila ay magkaroon ng tinatawag nilang balanced mix pagdating sa artillery upgrades. Kapag sinabing artillery, ito ang mga heavy firepower assets ng Army, mga howitzer at canyon na kayang magbigay ng long-range fire support sa mga tropa sa lupa. Kritikal ang papel nito sa parehong conventional warfare at internal security operations. Sa modernong battlefield, hindi na sapat na may baril ka lang, kailangan mo ng precise, mobile, at survivable fire support. Marami ang nagtatanong kung plano bang mag-focus ng Philippine Army sa self-propelled artillery systems. Ang self-propelled artillery ay mga kanya na may sariling makina, parang tank o infantry fighting vehicle, kaya nitong gumalaw agad matapos magpaputok. Sa modern warfare, malaking advantage ito dahil mas mahirap silang tamaan ng counter-battery fire. Pero malinaw ang sagot ng Army, hindi sila pipili ng iisang uri lang. Ang desisyon kung tracked, wheeled, o towed artillery ang gagamitin ay nakabase sa tatlong pangunahing bagay: terrain, infrastructure, at sustainment. Kapag tiningnan natin ang Pilipinas bilang isang arkipelagong bansa, maiintindihan natin agad kung bakit hindi pwedeng one-size-fits-all ang solusyon. May mga lugar na mabundok, may makitid na kalsada, may isla na limitado ang port facilities, at may lugar na mahirap dalhin ang mabibigat na sasakyan. Ang tracked self-propelled artillery ay maganda sa rough terrain, pero mahal sa maintenance at logistics. Ang wheeled systems naman ay mas mabilis sa highway at mas mura e-sustain, pero may limitasyon sa off-road performance. Samantalang ang towed artillery ay mas simple, mas magaan, at mas madaling i-airlift o e-sealift, pero mas exposed at mas mabagal sa redeployment. Sa kasalukuyan, ang Philippine Army ay gumagamit ng halo-halong artillery systems. Mayroon silang 155 mm howitzers, ito ang heavy hitters, kasama ang mas maliit na 105 mm howitzers na mas flexible at mas madaling i-deploy. Ang mahalaga, ayon sa Army, ay hindi palitan agad ang lahat ng ito, kundi i-upgrade ang mga existing systems para maging mas angkop sa modern battlefield. Hindi ibinunyag ng Army kung anong klaseng upgrades ang plano nila. Ito ay para sa security reasons, at karaniwan naman ito sa mga ganitong programa. Pero kung pagbabasehan ng global trends, ang mga artillery upgrades ay karaniwang kinabibilangan ng mas modernong fire control systems, digital targeting, mas accurate na navigation, mas mabilis na deployment time, at mas integrated na command and control capabilities. Sa madaling salita, ang direksyon ng Philippine Army ay malinaw, hindi puro porma, hindi puro bago, kundi practical modernization. Gamitin ang meron, e-upgrade kung saan posible, at siguraduhing tugma sa realidad ng terrain at logistics ng Pilipinas. Ngayon, lumipat naman tayo sa balita mula sa Philippine Navy, isang development na tahimik pero napakahalaga sa pangmatagalang kakayahan ng bansa sa amphibious at humanitarian operations. Ang ikatlong landing platform dock o LPD ng Philippine Navy, at ang unang barko sa ilalim ng Landing Docks Acquisition Project, ay unti-unti nang nagkakaroon ng porma. Sa PT Palpersero Shipyard sa Surabaya, Indonesia, makikita na ang malalaking hull blocks na ina-assemble sa dry dock. Ibig sabihin nito, lampas na ang proyekto sa design phase, ito ay aktwal ng ginagawa. Ang LPD ay hindi lang simpleng transport ship.
Isa itong multi-role platform na kayang magsakay ng tropa, armored vehicles, trucks, landing craft, at kahit helicopters. Sa panahon ng digmaan, ito ay kritikal sa amphibious operations at island reinforcement. Sa panahon ng kalamidad, ito naman ang isa sa pinakamahalagang assets para sa humanitarian assistance at disaster response. Batay sa kasalukuyang takbo ng konstruksyon at timeline, may mataas na posibilidad na ang bagong LPD ay may pasok sa fleet bandang 2027. Bago ito mangyari, dadaan pa ito sa launching, fitting out, at sea trials, na inaasahang magaganap sa loob ng 2026. May 2 LPD ang naka-order sa ilalim ng proyektong ito, at kapag dumating ang mga ito, madadagdagan ang 2 Tarlac-class LPDs na kasalukuyang nagsisilbi sa Philippine Navy. Ang Tarlac-class ay napatunayan na ang halaga, mula sa military transport hanggang sa relief operation sa loob at labas ng bansa. Kung pagsasamahin natin ang 2 balitang ito, artillery upgrades ng Army at LPD construction ng Navy, makikita natin ang isang mas malawak na larawan. Hindi ito hiwa-hiwalay na proyekto, bahagi ito ng isang unti-unting paghubog ng mas capable at mas flexible na Armed Forces of the Philippines. Sa panig ng Army, ang focus ay adaptability at survivability sa lupa. Sa panig ng Navy, ang focus ay strategic mobility, ang kakayahang magdala ng puwersa at kagamitan saan man sa arkipelago, o kahit sa labas ng bansa kung kinakailangan. Isipin natin ang senaryo, may krisis sa isang malayong isla. Ang Navy, gamit ang LPD, ay kayang maghatid ng tropa, sasakyan, at artillery units. Ang Army naman, gamit ang halo-halong artillery systems, ay may kakayahang mag-adjust depende sa terrain at sitwasyon. Ang ganitong kombinasyon ang tunay na definisyon ng joint operations. Mahalaga ring tandaan na ang mga proyektong ito ay hindi overnight solutions. Ang modernization ay isang proseso, may delays, may adjustments, at may learning curve. Pero ang mahalaga, malinaw ang direksyon, balanced, sustainable, at nakaangkla sa tunay na pangangailangan ng bansa. Sa huli, ang mensahe mula sa 2 update na ito ay simple pero malalim. Ang Philippine Army ay hindi nagmamadali sa flashy upgrades, mas pinipili nila ang tamang halo ng kakayahan. Ang Philippine Navy naman ay tahimik pero tuloy-tuloy sa pagpapalakas ng strategic lift at amphibious capability nito. Habang patuloy na nagbabago ang security environment sa rehiyon, ang ganitong klaseng approach, practical, long-term, at grounded sa realidad, ang maaaring maging susi sa mas matatag at mas handang sandatahang lakas ng Pilipinas. At sa mga susunod na taon, habang unti-unting pumapasok ang mga upgraded artillery systems at bagong LPD sa serbisyo, makikita natin kung paano unti-unting nagiging mas credible, mas flexible, at mas responsive ang depensa ng bansa, hindi lang sa digmaan, kundi pati sa kapayapaan at pagtulong sa kapwa Pilipino.